Pinatatanggal ng mga historian sa mga tindahan ang magazine na umano'y bumastos sa bandila ng Pilipinas. Nasa cover photo kasi nito ang modelo na pinintahan ng watawat sa kanyang hubad na katawan. Nagpapatrol, Paul Henson. Ito ang bagong issue ng Rogue Magazine. Tila nakikisakay sa temang makabayan ng buwan ng Hunyo, watawat ng Pilipinas ang konsepto ng cover, pero mapangahas ang pagkakagawa. Ipinenta ang imahe ng bandila sa hubot-hubad na katawan ng modelong si Joey Mead. At sa loob na pahina, ipininta rin ang imahe ng watawat na nagmistulang sa lawal ni Joey. Unang tingin pa lang ng mga taga-National Historical Institute, napailing na sila. Naku, ginawang panty. Grabe naman sila. Paglabagaan nila ito sa Flag Code of the Philippines at pagpapakita ng kawalan ng respeto sa bandila. Simbol yan ng ating bansa, ating nasyon, ating kasaysayan. Huwag naman sana nila bastusin. Sa batas, bawal gawing kasuotan ng watawat. May multang 5 hanggang 20,000 piso at kulong na hindi hihigit sa 1 taon. Ayon sa may akda ng magazine article na si Attorney R.G. Guevara, hindi paglabag sa flag code ang magazine pictorial. Palusot ni Guevara, bagamat sinabing bawal isuot ang bandila, wala naman anyang sinabi na bawal itong ipinta sa katawan. Hindi rin anya ito pambabastos dahil pagpapahayag umano ito ng pagkadismaya sa katiwalian sa gobyerno. Ito'y magandang halimbawa para sa lahat ng ating mga government officials na hubaran mo sila, makikita natin ang kanilang dungis at kabuktutan. Hindi katulad ng paghubad at ni Miss Joey Mead na makikita lang natin ay kagandahan. Sa pahayag ng Rogue Magazine na in-email sa ABS-CBN, pagpupugay daw ang kanilang cover sa watawat ng Pilipinas sa paraang orihinal at moderno. Nais daw nilang mapukaw ang interes ng mga kabataan sa kanilang pagka-Pilipino. Pero nanindigan ng NHI, may wasto at maling paraan ng pagpapahayag nito at dapat daw alisin na sa mga tindahan ang issue ng magazine. Paul Henson, Patrol ng Pilipino. Muling pinasigla ni Napokwang at Poo ang showbiz sa matagumpay nilang comedy show kung saan ini-spoof nila sina Annabel Rama at Manny Pacquiao. Nagpapatrol, Mar Dumaway. Unang salang pa lang ni Poo, hagalpakan na sa tawa ang audience sa serye ng shows nila ni Pokwang sa Music Museum. Lalo na magpasalamat siya kay Ate Glo. Atas nating Pangulo, si Madam President, thank you very much for always supporting me every time I have a fight, and it's super relaxing and absolutely, and thanks God. It's hard for me to speak in English because my English is limited. After 3 minutes, I will die. Hindi rin nagpahuli si Pokwang sa kwelang panggaya niya kay Annabel Rama sa kanyang rape scene daw nung artista pa ito nung dekada 60. Sige. Lights, camera, action! Nire-rep ko dong, ha? Okay po. Ilan ka lang natin ko dong. Wag dong, wag dong. Wag dong. Tama na dong, tama na dong. Wag dong. Aray ko dong, aray ko dong. Iba't iba ang comedy sketch ng dalawa. Nag-white lady ng Baleta Drive si Pokwang. Nag-perennial beauty contestant naman si Poo. At nag-showdown din sila sa Deal or No Deal. Ang pinagtatalunan kung sino daw sa kanila ang mas maganda. Roses are red, violets are blue. If your parents says you're beautiful, they are lying to you. Roses are red, violets are blue. Every time I flush the toilet, I remember you. Hindi lang pinakita ni Pokwang at Poo na sila ang bidang ngayon sa sining ng komedya. Pinatunayan din nila na higit kailanman sa panahon ng krisis, gusto ring matawa ng tao. Sino ang dating House Speaker ng initials IJDV? Marina! Jenny de Belen! Mas matanda sa Janice de Belen. Mas matanda pa siya doon. Mrs. de Belen! Malaki ang tenga niya. Mickey Mouse de Belen! Mario Dumawal, Patrol ng Pilipino. At yan ang mabalita na kalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Kami ang inyong patrol ng Pilipino. Naglilingkod sa inyo